Habang hindi pa nagsisimula ay parang nakarinig si Ashikiba ng classical music at sinabing sa wakas ay makakasali na siya sa karera. Pagkasuot ng kanyang helmet ay napatayo si Ashikiba at nangako sa kanyang sarili na tatalunan niya si Onoda, habang ang mga katabing siklista naman ay gulat na gulat sa sobrang tangkad niya. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na ang karera, at sa paglampas nila sa mga manunood ay mapapansin na ang Sohoko High na ang pinakasinusuportahan ng marami dahil sa pagkapanalo ng mga ito. May mga nagkabit ng malaking banner para kay Ima Izumi na siyang mas nagpalakas dito, habang hindi naman makapaniwala si Onoda na may mga tumitili rin para sa kanya. Pagkatapos ay kinumusta ni Teshima si Onoda tungkol sa bilis at sinabing panatilihin lang nito na makahabol, habang sa likod naman nila ay naging kapansin-pansin para sa ibang siklista ang malahiganteng si Ashikiba na naroon umano para manalo. Maya-maya pa ay nagsimula na itong umarangkada, at sinabing may trabaho pa siyang dapat tapusin sa unahan ng pangkat. Habang umaabante ay napansin ng iba na Raitemiko nitong ikilos ang kanyang malaking katawan pabalik-balik na animoy isang metronome. Ngayon na lang kasi ulit nakasalang sa karera si Ashikiba matapos itong mailagay sa house arrest ng walang takdang panahon, at ngayong tumatakbo na ulit siya ay sinabi niya sa kanyang sarili na kukuhanin niya ang unang pwesto. Nang mga oras na iyon ay sinabi naman ni Ima Izumi kay Teshima na may isa umanong bagay na bumabagabag dito, sapagkat may second year na taga-Hakone Academy na nagngangalang Ashikiba ang kasali ngayon sa karera. Sinabi ni Teshima na kilala niya iyon dahil dati silang magkasama sa iisang team, bagay na ikinagulat ni Ima Izumi. Hindi nagtagal ay biglang nasa likuran na nila si Ashikiba at hindi makapaniwala si Ima Izumi na mas malaki pa iyon kaysa sa kanya, at napansin niyang hindi man lang ito hinihingal matapos makahabol sa kanila. Kakaiba rin ang batalya ng bisikleta nito dahil tulad ng isang sapatos, dinisenyo rin iyon na katugma ng laki ng kanyang katawan. Pero kahit gaano pa kalaki ang batalya ay pareho pa rin ang sukat ng mga gulong nito sa normal na bisikleta. Biglang nagsalita si Ashikiba at tinanong kung si Ima Izumi ba si Onoda, pero agad din yung itinama ang sarili na ang lalaki pala sa likod si Onoda. Ngunit nagkamali na naman ito matapos akalaing si Ima Izumi naman umano ay sinaruko, kaya itatama sana ito ni Ima Izumi, pero tumanggi si Ashikiba at sinabing wala pa siyang nasabi na kailangang itama. Gayunpaman, nagsalita pa rin si Ima Izumi at sinabing may isa pang first year ang Sohoko. Alam umano iyon ni Ashikiba kaya sinabi ni Ima Izumi na siya iyon, pero ang tinutukoy naman pala ni Ashikiba ay ang may malasot lang buhok na si Sugimoto, bagay na ikinagulat ng dalawa. Nagsalita si Teshima at kinumusta nito si Ashikiba at tinanong kung tumutugtog pa ito ng piano. Parehong naalala ng dalawa ang kabataan nila mula sa pagtugtog ni Ashikiba ng piano hanggang sa sabay nilang pagbibisikleta. Noon pa man ay pangarap na ni Teshima na makasali sa malalaking karera at suportado naman ito ni Ashikiba. Pero sa kasalukuyan ay tumatayo silang magkalaban bilang mga miyembro ng magkaibang team. Aminado si Teshima na natarante siya nang makita niya ang listahan ng mga kalahok dahil nalaman niya na si Ashikiba ay nasa team ng Hakone. Para naman kay Ashikiba, nang malaman niya na si Teshima ang bagong kapitan ng Sohoko ay naisip umano niya na karapat dapat ito sa posisyon dahil alam niya na sapat na ang galing ni Teshima para magawa iyon. Tanda pa ni Teshima na may sinabi siya noon kay Ashikiba na sabay silang magiging kampyon, pero hindi na umano iyon mangyayari ngayon dahil itinuturing na nilang kalaban ang isa't isa dahil si Teshima na ngayon ang bagong kapitan ng Sohoko at si Ashikiba naman ang susunod na ace ng Hakone. Sinabi ni Ashikiba na ayaw niya sanang sirain ang binuong team ni Teshima at hinihiling pa nga niya na makasali sa mga ito, pero may utang umano siya sa mga senior ng Hakone at nangako siya sa mga iyon na ipapanalo niya ang karerang ito, at pagkatapos ay umarangkada na si Ashikiba. Mula sa sumusunod na van ay nakikita ng ibang miyembro ng Sohoko ang takbo ng karera. Para kay Kinjo, mahirap isipin na magpapadala ang Hakone Academy ng tao para lang magmasid sa kompetisyon, at naroon ang mga iyon para manalo, kaya dapat asahan ni Teshima na hahamunin sila ng mga iyon. Sa ngayon ay hindi maganda ang ipinapakita ni Onoda kahit pa nagpalit na ito ng bagong bisikleta, at iniisip ni Kinjo na baka dahil yun kay Makishima. Bilang kapwa climber, nagbigay iyon ng moral na suporta at umalis sa club ng maaga, pero ang pagsisisi umano nito magpakailanman ay hindi magbabago ng kahit anuman, kaya kailangan lang umabante sa kabila ng lahat dahil parte iyon ng pakikipagkarera. Biglang tinanong ng isang lalaki si Kinjo bilang dating kapitan na kung sino umano sa mga taga Sohoko ang sa tingin nito ang mananalo. Sumagot si Kinjo at sinabing hindi niya alam, at sa totoo lang ay iniisip umano niya na ang second year na taga Hakone Academy ang mananalo, at sa tingin din niya ay ang karerang iyon ang magpapas siya ng hinaharap ng bagong henerasyon ng Sohoko. Hindi naman makapaniwala si Ima Izumi nang makita kung gaano kabilas ang ginagawang paghabol ni Teshima kay Ashikiba dahil hindi naman iyon ganoon nung nasa training camp sila. Hindi nagtagal ay nagawa na nitong pantayan si Ashikiba at sinabing hindi niya hahayaang makuha ng Hakone ang titulo ng Manegiyama. Ngunit sa pamamagitan ng mga musika ni Beethoven na siyang laging naiisip ni Ashikiba ay nagagawa pa rin itong manguna. Gayunpaman, bilang kapitan ay hindi makakapayag si Teshima na makalayo iyon sa kanya, bagay na hinangaan ng dalawa niyang ka-team. Nakarating na sila sa huling 2 kilometro, kaya naman sinimulan na ni Ashikiba ang kanyang metronome dancing habang pilit na humahabol dito si Teshima.
Nagulat naman sina Naruko nang makita kung gaano kalaking tao ang taga Hakone, habang nanlaki naman ang mata ni Aoyagi dahil naalala nito ang ikinwento noon sa kanya ni Teshima tungkol sa dati nitong kaklase at kitim na ngayon ay makakalaban na nito. Patid ni Aoyagi na pinatibay ni Teshima ang determinasyon nito bilang bagong kapitan pero ngayon ay masasabi niya na malapit na niyang maabot ang hangganan ng lakas nito. Biglang kinabahan si Naruko para kay Teshima pero natawa lang si Tadakoro at sinabing siya ang nagsanay sa dalawang iyon ni Aoyagi kaya maaari umano nitong maabot ang finish line. Ngunit nagsalita si Kinjo at sinabing hindi yun magagawa ni Teshima dahil tulad ng sinabi ni Makishima, wala talagang talento o instinct si Teshima para sa pag-akyat. Karaniwan lang umano iyon at ang mga karaniwang siklista ay may hangganan. Nainis si Naruko sa sinabi ni Kinjo dahil bilang ka-team ay dapat sinusuportahan pa umano nito si Teshima, sabay tanong kung iniisip ba ni Kinjo na matatalo ang Sohoko. Pinabulaanan iyon ni Kinjo at sinabing nararamdaman ng dalawang nagbibisikleta sa likod ni Teshima ang matindi niyong enerhiya. Doon na sinabi ni Onoda kay Ima Izumi na nais niyang ibigay ang lahat at makahabol kay Teshima, kaya naman naalala ni Ima Izumi ang ipinagbilin sa kanya ni Teshima na kung sabihin man sa kanya ni Onoda na gusto nitong umatake habang nasa karera ay dahan-dahan niya itong itulak pasulong. Agad naman nga yung ginawa ni Ima Izumi kaya nagsimula ng umarangkada si Onoda hanggang sa maabutan nito sina Teshima at iyon ang ibig sabihin ni Kinju. Iyon ang paraan ni Teshima para pakilyusan ang katim nito, ang ipasa ang enerhiya na siyang magiging lakas ng mga iyon. Parehong nagulat sina Teshima at Ashikiba sa pagdating ni Onoda habang sinasabi naman ni Kinjo kay Naruko na huwag itong mag-alala dahil hindi pa tapos ang karera. Gayunpaman, agad na umarangkada muli si Ashikiba sa huling 1 kilometro, habang naiwan naman ang dalawang magkatim na nag-uusap. Nagpasalamat si Teshima sa pagdating ni Onoda at pagkatapos ay tinanong niya si Onoda kung kaya ba nitong makahabol kay Ashikiba. Sa kabila ng pagiging malaki at mabilis ni Ashikiba ay sinabi ni Onoda na kaya niya iyon. Pinalakas ni Teshima ang loob ni Onoda sa pamamagitan ng pagtatanong dito kung mas mabilis ba si Ashikiba kesa kay Makishima. Bahagyang naalala ni Onoda si Makishima at saka sinabing si Makishima pa rin ang pinakamabilis at pinaka-cool na climber sa buong mundo. Dahil doon ay sinabi ni Teshima na kung ganun ay patunayan iyon ni Onoda sa pamamagitan ng pagtalo sa taga Hakone. Agad na umarangkada si Onoda habang binabanggit ang pangalan ni Makishima hanggang sa magawa na nga nitong mauna sa pagtawid sa finish line. Pumangalawa lang ang Hakone Academy kaya napasabi si Ashikiba sa kanyang sarili na ngayon ay naiintindihan niya na talagang malakas ang Sohoko. Tuwang-tuwa si Teshima kay Onoda kahit na hindi man nito na-break ang course record noon ni Makishima dahil 34 na segundo itong nahuli pero kahit ganoon ay sila pa rin naman ang panalo sa karerang ito. Pagkatapos ay bumiyahe na si Ashikiba pabalik at habang nasa loob ng tren ay iniisip na agad nito kung paano siya hihingi ng tawad sa kanyang mga ka-team dahil hindi siya ang nanalo. Pagkababa sa istasyon ay sinundo siya nina Fukutomi at dismayado niyang sinabi sa mga ito ang tungkol sa kanyang pagkatalo dahil ang first year ng Sohoko na si Onoda ay nakahabol sa kanya sa huling kilometro ng karera. Ginawa naman umano niya ang lahat pero sa huli ay nagawa pa rin siyang lampasan ni Onoda. Noon pa man ay nahihirapan na siya sa sitwasyon niya sa pagiging matangkad niya kaya nahihirapan siyang magbisikleta. Dahil doon ay naging tagalaban na lang siya kaya plano niya na sanang umalis noon sa team at maging team manager na lang pero kinausap siya noon ni Fukutomi para palakasin ang kanyang loob na magpursige lang sa pagpapractice upang maabot niya ang nais niyang maging. Sinunod ni Ashikiba ang payo ni Fukutomi hanggang sa mapagtagumpayan niya na manalo sa Race B. Dahil doon ay pinasabak na siya sa isang opisyal na karera bagay na ikinatuwa niya kaya ipinangako niya kina Fukutomi na mananalo siya. Ngunit, ang saya ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya nang mapag-iwanan agad siya sa Ashigariami Road Race, kaya naman nagbisikleta na lang siya pabalik na siyang dahilan para patawan siya ni Fukutomi ng house arrest. Sa kasalukuyan, humingi ng tawad si Ashikiba dahil sa kanyang muling pagkatalo. Dismayado si Fukutomi sa kanya at tinanong pa siya kung kailan siya babawi, sabay sabing dapat ay maipanalo na ni Ashikiba ang susunod na karera. Ipinaalam ni Fukutomi na layunin umano ng ace ng Hakone Academy na hindi na muling magpatalo sa isang tao na minsan ang tumalo sa kanila. Makalipas ang ilang araw ay sina Tadakoro, Aoyagi, at Naruko naman na pawang mga sprinter ang sumabak sa karera. Kasama rin nila si Sugimoto pero hindi nila ito kasabayan sa pagpadyak. Sa pangunguna ni Aoyagi ay umarangkada ang mga ito kaya wala nang sino mang ibang team ang nakahabol pa sa mga ito. Naiwang mag-isa si Sugimoto na ng mga oras na iyon ay iniisip na iniwan siya ng tatlo para hikayatin siya na ipagmalaki ang Sohoko dahil nagsusuot siya ng isa sa kanilang jersey, kaya sinabi niya sa kanyang sarili na gagalingan niya. Sa huling 500 metro ay patuloy na nangunguna ang tatlo na kahit nagmula sa iisang team ay pare-pareho nilang gustong manalo. Sa huli ay si Tadakoro ang unang nakatawid sa finish line bagay na ikinainis naman ni Naruko. Pagkatapos mabigyang parangal ay nagkaroon sila ng salo-salo sa kanilang silid bilang pamamaalam kina Tadakoro at Kinju na kailangan ng mag-focus sa exam para sa pag-aaral ng mga ito sa kolehiyo. At dahil hindi na nila makakasama ang dalawa sa kanilang mga pagsasanay ay nagbigay si Onoda ng munting remembrance para sa dalawa, habang ang para kay Makishima naman ay ipapadala na lang umano niya.
Pagkatapos ay sabay-sabay silang nagpasalamat sa dalawa pero bago tuluyang mamaalam ay inasar muna ulit ni Naruko si Tadakoro sa pamamagitan ng pagsusuot ng mascot habang nagbibisikleta na animoy si Tadakoro.